Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na maghahatid sa atin ng maiksing mensahe ng ating Panginoon. Patuloy po tayong mag-aral. Pagpalain po ang lahat ng nakikinig ng salita ng Panginoon. Laging sinasabi natin kapag ang isang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay sa Diyos. Ito po ay sinasabi sa aklat ng Juan, chapter 8:47. Kapag hindi po tayo nakinig ng salita ng Diyos, hindi po tayo sa Diyos. So, welcome po uli sa Kohelet Ministry. So, kumusta po do sa ating mga tagapakinig? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon saan man kayo naroroon. So, muling pag-aralan natin ang banal na kasulatan. So, meron po tayong series na ginagawa at ang series po natin ngayon ay nasa ah, topic na ang pinag-aaralan natin impyerno. So, nung mga previous meeting natin, pag-aralan natin kung ano yung impyerno at kung bakit may impyerno. So, ngayon po, pag-aralan natin sino ba yung mapaparusahan sa lugar ng impyerno. So, ang purpose po ng ating pag-aaral ay para makaiwas po tayo sa lugar na ito. Alam po natin na seryoso po ang diablo na naghihintay sa atin para maisaman niya tayo doon sa lugar na kanyang paroroonan pagdating ng takdang panahon. So marami sa atin po ang hindi po aware doon sa mga devil scheme na tinatawag, yung mga paraan ng diablo kung bakit ang isang tao ay mapaparusahan. Hindi natin nalalaman, tayo pala ay nahulog na sa kanyang mga patibong at marami sa atin po ang hindi alam kung ano yung tunay na kahinatnan niya matapos mabuhay siya rito sa ibabaw ng sanlibutan. So, episode 64 na po tayo at medyo malayo-layo na rin yung ating narating at mahaba-haba na rin po yung ating mensaheng ginawa sa sanlibutan ito. So, ang tanong natin dito ngayon, ang pag-usapan natin ay sino-sino ba yung parurusahan sa impyerno? At maraming kandidato po rito dahil hindi nila alam kung paano ba makaiwas sa lugar na ito. So, ang intention po ulit natin, makaiwas po tayo sa lugar na ito para hindi po tayo mapahamak. So, maraming tao ang hindi po seryoso sa kanyang buhay spiritual. Pero mas marami kasi ang tao na nagiging seryoso sila sa physical na buhay. Pero kung titingnan po natin, ang physical na buhay natin, mag-e-end up lang din dito yan sa lupa at magiging alabok pagdating ng takdang panahon. Pero kung titingnan natin ang spiritual na buhay natin, ito yung ating kaluluwa, bumabalik pala yan sa ating Panginoon. So, sa pagbalik sa Panginoon, so alam naman natin na kahit hindi tayo turuan, pwedeng sa langit tayo mapunta at pwede rin sa kaparusahan tayo mapunta. Aralan mo naman o hindi ang isang tao. Alam niyang may Diyos, alam niyang may impyerno, alam niyang may langit. Kaya nga ang mga tao ay pilit na gumagawa ng kabutihan para hindi sila mapunta sa impyerno. At patuloy na gumagawa ng mabuti kasi ang hangad nila makarating sila sa buhay na walang hanggan. Dahil alam nila ang Diyos po natin ay mabuti. So, totoo pong mabuti ang Diyos. At ayaw niya na yung kanyang nilikha, ang espesyal na nilikha niya ay tao. Ayaw niya ang kanyang nilikha ay mapahamak sa impyerno. At ayaw din niya na hindi niya makakasama itong kanyang mga nilikha sa kanyang kaharian. Subalit kung tayo po ay hindi susunod sa Diyos, posible rin tayong mapahamak kahit mabait ang Diyos sapagkat ang Diyos natin ay Diyos din ng isa siyang hukom, isa siyang tapat na hukom. Kaya nga kung merong pamantayan ang Diyos sa tao para siya ay makarating sa buhay na walang hanggan, so sinisigurado ng Diyos na itong mga taong ito na sumunod sa kanyang pamantayan ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Subalit kung
ang Diyos ay matagpuan din niya tayo na hindi tayo sumusunod sa Kanya at nagiging suwail tayo at lumalaban pa. Meron din pamantayan ng Diyos para tayo ay makarating doon sa kaparusahan na walang hanggan. So, malimit nating marinig sa isang namatayan kapag dumalaw tayo sa isang lamay o sa isang mga namatayan. Laging bukang bibig natin na naririnig natin na nasa langit na si pare o nasa langit na si mare, nasa mabuting kamay na siya, nasa kapahingahan na siya. Pero kung titingnan natin, ang mga tao ay wala pong kaide-idea. Ano yung pong mangyayari sa kaluluwa o sa ating spiritual na being kung saan tayo pupunta after this life. Kaya nga sa atin bago tayo umalis sa sanlibutan ito, meron pong sinasabi ang Panginoon sa John chapter 12. Kung titingnan natin, maging seryoso po tayo dito sa sinabi ng Panginoon na ito. Kasi ito yung mag-i-indicate pala sa atin kung saan tayo mapupunta after this life. Ang sabi kasi ng Panginoon sa John 12, verse 47 to 48, pakinggan niyo po ako. Sabi ng Panginoon, kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya itutuparin, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako upang hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. So, ito yung nasa verse 47. So, sabi ng Panginoon, hindi niya hinahatulan ang mga taong ay tumupad sa kanyang salita. Kaya sabi rito, kung mapakinggan naman ang aking mga salita at hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. So, ang sabi ng Panginoon, nung time na nagpunta rito, ang intention niya, kasi nandito pa ang Panginoon nung sinabi niya ito, ang intention niya, magligtas. Ang gusto ng Panginoon ay maligtas siya. Kaya nga ang Panginoon ay nangaral siya ng nangaral at sinabi niya nga rito na meron siyang mga salita o meron siyang mga aral na dapat pakinggan natin. Ngunit kung hindi natin ito papakinggan, that time, hindi pa tayo hahatulan ng ating Panginoon. Kasi nung time na yan, ang Panginoon po ay, ang intention niya magligtas pa. Pero sa verse 48, sabi rito, may hahatol sa sinamang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So maliwanag na merong hahatol sa atin sa huling araw dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, kung hindi tayo makinig sa aral ng Panginoon, ang sabi niya, hindi ko kayo hahatulan muna kasi ang intention ko pagliligtas. Pero ang sabi rito sa verse 48, ang sabi nga, may hatol pa rin. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa salita. So kung meron tayong makikitang paparusahan dito, ang sabi, yung mga nagtatakwil sa Panginoon at yung mga hindi sumusunod sa kanyang aral. So kung mapapansin natin, parang titingnan natin, sabi niya, ba't hindi niya paparusahan yung hindi nakinig sa kanya? Pero ngayon may parurusahan na. Kasi nga nung time na yan, ang Panginoon po ay kasalukuyang nangangaral pa. Kaya nga yung aral ng Panginoon, nung time na siya ay nangangaral, ay pwedeng hindi natin pakinggan. Pero oras na natapos na ng Panginoon yung kanyang pangaral at nangyari na yung pagliligtas na kanyang gagawin, ito po lahat ay natala sa banal na kasulatan. Kaya nga kung tayo ay patuloy na makikinig ng kanyang salita at mababasa natin yung kanyang mga sinalita dito sa lupa, ito palang salitang ito ang siyang hahatol sa atin. So ano yung ibig sabihin? Kung tayo pala ay may sinabi ang Panginoon, ito yung dapat mong gawin para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo ito sinunod, yung sinabi niya na yon, yung salitang itinuro niya na yon, ang magko-confirm sa atin, pag hindi natin sinunod,
ikaw ay hindi makakarating sa buhay na walang hanggan. 'Pag sinabi naman niya, 'pag ito ang ginawa mo, ayon sa kanyang mga aral, sa mga turo niya, o sa kanyang mga sinalita, and then, ah, patuloy na sinusuway mo yung ipinagagawa sa'yo, so posibleng mapahamak din tayo. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat tayong mabuti sa panahon na ito kasi nga sa panahon na ito marami pong tao ang hindi nakakaalam do'n sa mga salitang ipinahayag ng Panginoon. 'Pag sinabi ng Panginoon, "Manampalataya ka para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan," and yet hindi mo ginawa, so posibleng mapahamak pala tayo, hahatulan niya tayo. Kung titingnan natin, meron pong prejudgment na nangyayari. Kapag namatay po ang isang tao, hindi agad diretso sa langit o hindi agad, diretso sa impyerno. Merong isang lugar na puwede nating, puntahan after ng buhay natin dito. Kasi 'pag dumating ang Panginoon, yung lugar na yon ay, bubuhayin ng Panginoon ang mga lahat na nakatala roon. Ang tawag po dun ay Hades. Ito po yung lugar ng mga patay, kaya po yung mga nangamatay ay hindi agad direkta yan pupunta sa langit. So, ang langit ay pine-prepare ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, at ang impyerno ay, ito yung final destination ng, bawat, mapupunta sa lugar na ito kung ang mga tao ay hindi makakasunod sa aral ng ating Panginoon. So, yung mga nangamatay, bubuhayin din yan para ihagi sa impyerno. Yung ibang nangamatay na nananampalataya sa Panginoon, dadalhin niya sa buhay na walang hanggan. Kaya nga very clear yung tinuturo ng Panginoon, kailangan yung manalig sa Kanya. Kaya nga yung pananalig natin minsan, nakatuon ba ito doon sa ating Panginoon o sa Diyos? O nakatuon ito doon sa mga santo lang o sa mga tao lang? Kaya nga mahirap, isipin bakit ang daming tao ang hindi nakakaalam kung sino yung dapat panaligan natin. Kaya nga dito maliwanag ang sabi, ulitin ko yung basa, sabi ng Panginoon, "Kung mapakinggan ni naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako upang hindi hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas." And verse 48, ang sabi niya, "May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. At ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw." Ito sa verse 49, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, na siyang nag-utos kung ano ang aking ipahahayag at sasabihin. So kung titingnan natin, powerful po yung sinabi ng Panginoon. Yung inihayag ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, powerful, very powerful words po yung mga iinan niya, makapangyarihan. Bakit kanyo? Kasi yung inihayag ng Panginoon, hindi kanya, kundi sa Diyos na nagsugo sa kanya. Kaya nga tayo, kung tayo makikinig sa ating Panginoon, nakikinig din tayo sa Ama na nagsugo sa kanya. At yung mga sinabi ng Ama na may-ari ng langit, na may-ari ng kanyang kaharian, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yun pala yung dapat sinusunod natin, yung nagsalita na yun. Kaya nga dito, 'pag sinabi ng Panginoon, hahatulan ka dahil hindi ka kumilala sa Diyos, talagang hahatulan po tayo. Kasi yun po ang sinabi ng Panginoon. 'Pag sinabi naman niyang nanalig ka sa Kanya and then nanampalataya ka talaga, ang sabi naman niya, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. So mahalaga na mai-align natin yung ating pananalig sa ating Panginoon. So, tingnan muna natin, sino po ba yung mga kandidato doon sa impyerno. So, ang sabi po sa 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8 and 9. So, tingnan po natin ang sinasabi rito sa ikalawang Thessalonica. Ang sabi niya, darating siya sa gitna naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa bumbuting balita tungkol sa ating Panginoon. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan, pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian.
So, nakita natin yung walang hanggang kapahamakan ay sa impyerno po yun. At wala po doon yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga yung mga parurusahan, sabi ng Panginoon, sila ay doon sa walang hanggang kaparusahan. Ito po yung ating pinag-aaralang impyerno. At ang sabi niya, mawawalay sa kaluwalhatian ng Diyos. So wala po sa impyerno ang glory ng Diyos, nasa langit. Kaya nga sa pag sinabing mawawalay, wala ka doon sa langit. Kaya nga yung mga taong hindi makakakilala at hindi sumunod sa ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon, sila po yung number one candidate ng papasok doon sa walang hanggang kahirapan o walang hanggang ah, paghihirap. So, tingnan natin ngayon ang sarili natin. Tayo po ba ay nakakilala sa Panginoon? Kilala po ba natin ang Diyos? Kasi ang sabi rito, um, ang parurusahan ay ano, yung mga taong hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang tanong, gaano po ba natin kakilala ang Diyos natin? Siya po ba yung Diyos na kinikilala natin na siyang lumikha ng lahat ng bagay? Siya po ba yung Diyos na kinikilala natin na nagbibigay ng buhay? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Siya yung Diyos din na magliligtas din sa atin? Siya po ba talaga yung Diyos na kilala natin? At kung kilala natin siya, alam po ba natin yung mga gusto at ayaw na niya na ginagawa natin? So alam natin na meron tayong isang makapangyarihang Diyos na siyang lumikha sa bawat sa atin. Kaya nga po tayo, marami kasi ang nagiging spoiled na tao. Kaya nga, ang katwiran nila pag binabahagi na natin sila ng salita ng Panginoon, ang katwiran nila, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Pero maliwanag naman sa Biblia na hindi tayo lahat anak ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng Diyos, pero hindi tayo magiging anak lahat kasi nga hindi tayo nakipag-isa at tumanggap sa kanyang bugtong na. Ang paraan po ng pagiging anak ng Diyos, ang maging anak ng Diyos, ay kapag tayo po ay nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Pag hindi po natin siya pinanaligan, hindi natin siya tinanggap, so malamang doon tayo sa paghihirap. Ang sabi nga, magiging parusa nila walang hanggang kapamakan o walang hanggang paghihirap. At kung kilala natin ang Diyos din, alam ba natin na gusto niya na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam ba natin na ayaw nating masadlak tayo sa kapahamakan o sa walang hanggang kapahamakan? Alam ba din natin na tayo ay alam niya yung mga bagay na natatago sa lihim? Alam din niya yung mga bagay na ah, kahit hindi hayag sa mata ng tao, alam din niya yung mga nangyayari sa atin. So, ang Diyos natin ang siyang nagbigay ng lahat ng bagay na meron tayo. Yung mga bagay na nakikita natin, sa Kanya lahat nagmula yan. Yung bagay na mga tinatamasa natin, sa Kanya rin lahat nagmumula yan. Kahit ang buhay natin, sa Kanya rin lahat. Yung katawan natin, siya rin yung nagbigay niya sa atin. Kaya nga po tayo, kung tayo ay hindi kikilala sa Kanya o hindi natin siya makikilala, so tiyak na meron tayong kapahamakan. Marami pong tao ang hindi talaga kilala ang Diyos. Dahil nga, una sa lahat, hindi po sila nagbabasa ng banal na kasulatan. At alam ba natin na sa sanlibutan ay napakaraming uri ng pagsamba, ang daming uri ng mga faith and practices. Kasi iba't iba po yung reference ng pinagmumulan ng kanilang pagkakakilanlan tungkol sa Diyos. Pero anuman ang kanilang relihiyon, anuman ang kanilang references, still, ang Diyos ay sinasamba nila. At ang problema nga lang, hindi nila nakikilala. Kaya nga kung meron tayong dapat alamin sa buhay, yung makilala natin ang Diyos sa pamamaraan kung papaano siya ipinakilala nung creation at nung kanyang anak na nagsalita dito sa lupa.
Alam natin na ang Panginoon ay nagpakilala sa atin sa dalawang pagkakataon. Una, sa kanyang mga nilikha at yung mga nilikha na yan ang nagsasabi na merong Diyos na dapat kilanlin ang mga tao. Pangalawa, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang anak upang magsalita sa atin para nga ipaalam sa atin yung mga bagay na dapat nating matutunan. Sabi nga kanina sa verse 49, sabi ng ating Panginoon, yung aking mga sinalita ay hindi talagang akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Kaya nga yung mga sinalitang sinabi ng Panginoon ay galing sa Diyos. At ang sabi niya, ang sinalita niya, yung siyang hahatol sa atin sa huling araw. Kaya nga, yung huling araw na yon ang pwedeng mangyari sa atin. Pwede tayong tanungin ng Diyos, kilala mo ba talaga ako? Yun yung isa sa pinakamatinding question na pwede nating sagutin. Gaano natin kakilala ang Panginoon? Kasi nga ang magiging kandidato sa impyerno, yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang daming atheists na dinideny nila ang Panginoon. Actually, kilala rin nila ang Diyos sa paraan na hindi yung para sambahin. Kinikilala nila ang Diyos para i-deny. So, ang mga atheists ay nagdi-deny lang sila ng existence of God. Pero sila, alam nilang may Diyos din, pero hindi nila kinikilala. Pag sinabing kilala natin ang Diyos, kapag may pinagawa siya sa atin, dapat gagawin natin dahil kilala natin siya. Parang nagtatrabaho po tayo sa isang kumpanya. Pag pumasok tayo at tinanggap tayo sa isang kumpanya, number one matutunan, yung mga ipinagagawa at yung mga ayaw ipagawa ng may-ari ng kumpanya pinagtrabahuan natin. So, ibig sabihin, sa unang pagkakataon ng pag-apply mo, nagpapakilala ang may-ari ng kumpanya doon sa mga dapat mong gawin. Nagpapakilala sa iyo na ito yung dapat mong gawin. Kaya nga tayo, pag tayo po ay na-hire sa isang trabaho, alam mo na yung iyong duty bilang isang empleyado niya. Alam mo na rin yung iyong responsibility, alam mo na rin yung gagawin mo araw-araw. At alam mo din yung dapat mong iwasan na huwag gawin. Kaya nga dito sa atin, kung talagang kilala natin ang Diyos, alam ba natin yung mga ipinagagawa ng Diyos at mga hindi ipinagagawa ng Diyos. So, ganun lang kasimple mga kapatid. Pag sinabing kilala ko ang Diyos, alam ko kung ano yung gusto at ayaw ng Diyos. So, sino pa yung parurusahan aside from doon sa hindi kumilala sa Diyos? Yung mga hindi sumunod sa ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon o hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Ano ba yung mabuting balita? Ano ba yung good news? Ano ba yung gospel tungkol sa ating Panginoon? So, kung mapapansin natin, meron pala tayong dapat sundin sa tungkol sa mabuting balita. Ano ba yung tungkol sa mabuting balita na yon? So, tandaan natin nang dumating ang Panginoon para makaiwas tayo sa kapahamakan, gumawa siya ng pagliligtas. So, ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ginawa niya ng paraan yung problema ng tao para hindi tayo mapahamak. At ang ginawa niya ay sinugo niya yung kanyang bugtong na anak upang sa ganon ay siya yung maging hayin o sakripisyo para sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. At doon sa kanyang pagganap sa pagliligtas sa sangkatauhan, so nagkaroon siya ng mga aral o turo. Ito po yung tinatawag na ebanghelyo o yung mabuting balita na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit tayo po ay nagkasala, magkakaroon po tayo ng pagkakataong magkaroon ng buhay na walang hanggan, nakapiling ang Diyos. At ito po yung mabuting balita na dapat nating sundin. Kaya dito, pag sinabing sumunod, merong iniuutos sa iyo ang Panginoon na dapat mong asikasuhin o dapat mong gawin para hindi tayo mapahamak. Kung kilala mo ang Diyos, number one, kaya mong sumunod sa ipinagagawa ng Panginoon, sa sinasabi ng mabuting balita.
So, kabilang dito yung mga napag-aralan natin, ito yung under tayo ng biyaya ng Panginoon, yung grace na tinatawag. Nung niligtas tayo ng Panginoon at siya ay naging sakripisyo para sa ating mga kasalanan, so nagkaroon po tayo ng tsansa na 'wag maparusahan sa impyerno. At yung ginawa niya na yon ay nakatala sa banal na kasulatan na dapat nating sundin. Parang doktor na nagreseta sa atin na ito yung gawin mo, ito yung inumin mo. So tayo bilang mga makasalanan, binigyan din tayo ng reseta ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya o grace na meron dapat tayong sundin na iniuutos niya na tungkol sa ebanghelyo o sa mabuting balita. At isa na itong manampalataya po tayo. Magsisi tayo, i-confess natin na siya ay Panginoon sa buhay natin, magpabautismo tayo at manatili tayong tapat sa Panginoon. Ito po yung response natin doon sa ginawang pagliligtas ng Diyos. Kaya nga ang kaligtasan po ay libre, hindi po yan pinagtatrabuhan. Nire-receive po lang natin yan at sa iyong pag-receive o sa inyong response, kasama diyan yung mga iniuutos ng Panginoon na nakatala sa banal na kasulatan na dapat nating sundin. So, kailangan nating ganapin. Kaya nga, ang sabi ng iba ay ay di magiging ang salvation ay pinagtatrabahuan. So, hindi po ganun. Ang salvation po ay yari na. Pag sinabing pinagtatrabahuhan, gagawin mo para ma-save ka. Pero pag ang salvation ay yari na, ay matatanggap mo ito sa pamamagitan ng biyaya o sa pamamagitan ng grace. At ang response mo sa pagtanggap na yan, ito yung sundin ang ebanghelyo o ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga pag tayo po ay hindi nakasunod sa ebanghelyo ng Panginoon o sa mabuting balita ng Panginoon, ang sabi, tatanggap tayo ng walang hanggang kapahamakan. So, naipaliwanag na natin at naibigay na natin yung mga response natin doon sa Diyos, sa kanyang ginawang pagliligtas at makikita po natin yan sa mga previous video natin. Hanapin niyo na lang po doon yung response of the sinners to God na salvation. Response to salvation. Kaya nga tayo ay binabahagi natin ito mga kapatid. Kung merong magiging kandidato sa kapahamakang walang hanggan o kaparusahang walang hanggan, ito po yung mga hindi nakasunod sa ebanghelyo at hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga sa tayo mga bilang magkakapatid, bilang mga kamag-anak, kasama sa trabaho o kahit hindi natin kakilala, mahalaga po na ma-receive nila ang mensahe ng mabuting balita. Kasi po dito po nakasalalay talaga yung kahinat na natin, yung ating destiny pagdating sa kabilang buhay. Mabait po ang Diyos kaya gumawa siya ng paraan para hindi po tayo mapunta sa impyerno. Subalit kung hindi natin siya kikilanlin, hindi tayo susunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi, yung salita niya ang hahatol sa atin sa huling araw. Wala pa man yung judgment day at mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Pero tayo, yung last day natin sa sanlibutan ito, nakadepende doon sa salitang sinunod natin nung nagpahayag ang Panginoon ng mabuting balita dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, kung meron po tayong mga kapatid o mga kaibigan na hindi alam ang mga bagay na ito, siguro mas maganda na i-forward natin din ito sa kanila. At kung ikaw ay may kaligtasan na, ipaalam natin sa ating mga kapatid na meron din palang ginawa ang Diyos na pagliligtas upang hindi tayo mapahamak sa impyerno pinag-uusapan natin. So mga kapatid, ito isang maliwanag na may babala ang Diyos sa atin na hindi ka dapat mapunta sa lugar na ito. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayong lahat. Kaya nga ang kanyang ginawa, yung kaisa-isa niyang bugtong na anak ay binigay sa atin para makaiwas tayo dito. And yet, meron ng pag-asa tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan
then hindi mo naman tinanggap. Kaya nga sa atin, ang hindi mo pagtanggap do sa mensahe ng mabuting balita tungkol sa ebanghelyo ng Panginoon, yan yung magiging rason para makarating ka sa kapahamakang walang hanggan. So, ito po, sa susunod mga kapatid, pag-usapan pa rin natin yung mga iba pang dahilan o yung mga iba pang kandidato para kung sino yung mapupunta sa heaven, sa impyerno. Ang mahalaga rito, meron tayong naging malinaw na nakita na dalawang bagay kung bakit tayo mapaparusahan. Ito yung hindi ka kumilala sa Diyos at hindi ka sumunod sa ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon. Muli, ang pagpapala ng Panginoon ay sa mga ating lahat at patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa araw-araw. Nawa ay makaiwas tayo sa lugar na ito sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Muli po tayo magsama-sama sa susunod na episode. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan. God bless po sa ating lahat. Salamat po.